Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 1,800 na silid-aralan sa hindi bababa sa 312 na pampublikong paaralan ang nasira matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan sa Luzon ayon sa ulat ng Department of Education o DepEd. Batay sa datos ng ahensya, 1,182 na silid-aralan ang nagtamo ng bahagyang pinsala. 366 ang malubha ang pagkasira at 261 naman ang tuluyang nawasa. Kabilang sa mga pinakamatinding na apektuhan ng mga rehiyon ng Bicol, Calabarzon at Cordillera Administrative Region o COR. Iniulat din ng ahensya na 5,572 na silid-aralan sa 1,072 na paaralan sa 11 rehiyon ang pansamantalang ginagamit bilang mga evacuation center para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Naglaan naman ang kagawaran ng 20.2 million pesos para sa cleanup at clearing operations at 57.9 million pesos naman para sa minor repairs. Dagdag pa rito, binigyang prioridad ng DepEd ang pagpapatupad ng Alternative Delivery Modes o ADM sa mga paaralang pansamantalang sarado, kabilang ang paggamit ng Dynamic Learning Program at iba pang ADM modalities. Arestado ang isang Chinese at nasamsamang tinatayang 53.3 million pesos na halaga ng peking insecticide canisters at kagamitan sa operasyon ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit o AFCCU sa Barangay Parsolingan, Herona, Tarlac nitong November 7. Kinilala ang suspect na si Dayu, may-ari ng bodega na ginagamit umano sa paggawa at pag-iimbak ng counterfeit aerosol insecticides. Nasamsamang mga canister, takip, lata at makinaryang ginagamit sa produksyon ng mga peking produkto. Nahaharap si Dayu sa kasong trademark infringement, unfair competition at false representation sa ilalim ng Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Matagumpay na na-recover ng First Explosive Ordnance Disposal Company o First CODC ng Philippine Army ang magkahiwalay na unexploded ordnance o UXO sa Quezon City at Makati kamakailan. Unang insidente ang naitala sa barangay Blue Ridge A, Quezon City kung saan pinangunahan ni Captain Jonah Marie Molinar at ng 13th EOD team ang beripikasyon sa iniulat na kahinahinalang bagay. Natagpuan ang dalawang UXO at agad itong ginawang ligtas sa pamamagitan ng standard EOD procedures. Kasunod nito, rumisponde rin ang grupo sa Circuit Makati Commercial Lots kung saan isa pang UXO ang nadiskubre. Pinangunahan ni Captain Molinar ang assessment at ligtas na pagkuha sa ordnance at dinala sa collection facility para sa tamang disposal. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.